Go. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Tayo po'y sama-samang magpuri, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pagkalaban ng Panginoon. Muli po tayong magsuri sa Kanya. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaw. Paghindabatin mo, ikaw ay mamasdan, makanigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Nasuyan walang hanggang mga papurit pagsamba. Magay ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba,
dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaw. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin. At salamat din po, Ama, dinako mo kami sa lugar na ito upang sama-sama, Panginoong, magbulay ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, aming Ama, ayon sa iyong mga salita, ang kalangitan ang iyong trono at ang daigdig ang tungtungan ng iyong mga paa. At ayon sa iyong mga salita, ikaw ang may likha nito at ikaw ang nagmamay-ari nito. At hindi mo inialis ang iyong pagtingin sa mga tao, bawat araw, bawat oras, bawat saglit. Dakilang Diyos, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy kaming umaasa, Panginoon, ng inyong biyaya ng pag-asawa. Wala kaming kaya, hindi namin saklaw ang mga magaganap. Hindi namin alam ang mga darating. Tanging ikaw lamang po ang aming sandigan, ang aming sandalan, ang aming pag-asa sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Di namin, Panginoon, matawag na nasa kaayayang kalagayan ang aming buhay ngayon. Kaya ikaw ang aming pag-asa. Nananalig ako na sa pamagitan lamang ng inyong habag, mabubuhay kaming matiwasay. Salamat, Ama, sa iyong mga salita na patuloy ng paalala at nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa. Salamat din sa pananampalataya na kaloob mo at sa kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Loobin mo na, Ama, na sa mga oras na ito, patuloy naming maranasan, Panginoon, ang malayang pagkilos ng Espiritu Santo. Gamitin mo nawa ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong pagpapala sa amin. At loobin mo, Panginoon, na hindi lamang sa oras na ito kami mauhaw sa iyong mga salita. At patuloy kaming manabik, Panginoon, sa paglapit sa iyo sa panalangin.
Batid mo po, Panginoon, ang aming kahinaan. Loobin niyo nawa na patawarin kami. Anuman, Panginoong, hindi tama ang aming naisip, nasabi, nagawa at nahangad. Pati ang mga pagkukulang namin sa pagsunod sa iyong kalooban. Patawad po, amang Diyos. Tulungan mo kami sa kalagayan namin ngayon, Panginoon. Lubang ikaw na lamang ang aming pag-asa. Nananalig kami na sa pamagitan ng inyong habag. Patuloy naming mapagtagumpayan mga tiisin, Panginoon, sa buhay namin. Loobin mo man ang mga salita mo ay patuloy mong gamitin, Panginoon, pang bawat isa sa amin ay hindi na po, Panginoon, magkaroon ng pag-alala aming kalagayan. Maraming salamat po at loobin mo nawa na hindi kami maghiwa-hiwalay, Panginoon, na hindi puno ng kagalakan sapagkat nakasama ka namin sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samo at dalangin mo. Amen. Amen. Pagkarapon na tayo eh. Okay. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Diyayaw ng Diyos na buhay pa tayo. Guys, nais pong mag-share ng ilang mga mahalagang bagay patungkol po sa ating pananampalataya. Ano po? Regard doon sa issue po ng paglago. So, dito po sa Hebrews chapter 6, verse 1 to 11, nakita po natin dito yung crisis din, no, ng mga naharap. Ito pong mga Hebreyong mananampalatayang ito sa kanilang pananampalataya. Dahil sa labis na mga pag-uusig nitong mga panahon pong ito, ay nanganganib na tumalikod sila sa kanilang pananampalataya. Yun ay isa sa mga dahilan kung bakit yung iba ho ay iniiwan yung kanilang pananampalataya. Pangalawa, ay yung hindi ho nila paglago ay nakakasagabal, no, sa kanilang paglagong spiritual dahil nga po sila ay mga mababagal na baka matuto, no. So, isa rin sa issue rito ay yung pong apostasy, no? Yung pong tinatawag natin pagtalikod sa pananampalataya. Unang-una, mayroon pong dalawang binabanggit ang Biblia patungkol sa pagtalikod. Unang-una, yung doctrinal apostasy, no? Ito po yung pagtalikod doon sa mga turo, aral ng Biblia, lalo na sa regards doon sa issue po ng kaligtasan. Pangalawa naman, no, yung sinasabi ni Paul din kay Timothy, no, na darating ang araw na iiwan ng ilan ang kanilang pananampalataya at susundin nila yung mandarayang aral na may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ano po? Iba naman, dahil may mananampalataya na ang gusto lang nila mapakinggan ay yung pong mga nakakakiliti sa kanilang pong mga tenga lamang. No? Kaya hindi ho sila nagsipaglago. Pangalawa, yung tinatawag nating moral apostasy, no? Na ang babala nga rito ng sumulat na wag nilang hayaan na sino man sa kanila ay magpatuloy sa kasalanan hanggang sa dumating ang pagkakataong tumalikod sila sa kanilang pananampalataya. Posible kasi yun eh, no? Tayo na mga ring dati mga alipin ng kasalanan, nung tayo makakilala kay Kristo, tayo po ay napalaya sa pagkakalipin nito. Pero gayon pa man, yung likas ng pagiging makasalanan nasa ating pa ring taglay. Ano po? At kapag yun hindi ho nating pinapatay sa bawat araw ng ating buhay, kapag yan ho ay nagharing muli sa buhay natin, no, tiyak na isang mananampalataya, darating ang sandali na maaari siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay? Pero dito po sa Hebrews chapter 6, ilan sa mahalaga pong ipinayo ng sumulat sa mga Hebreyo mananampalatayang ito ay magpatuloy sila sa paglago. Ano po? Amen. No, yun pinapayo rin sa atin, ano po? Kahit na may mga problema at pagsubok tayo naranasan bilang mga Kristiyano, eh dapat magsisipag patuloy tayo sa ating paglagong spiritual. Amin po ba ron? Amen. Okay. Kaya sabi rito sa chapter 6 verse 1,
Okay, babasahin ko na lang po, no? Ito mo sinasabi. Kaya't wag na ang panimulang aralin na tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Huwag na natin iukol ating panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral, tulad ng pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan, sa paningin ng Diyos, at sa pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, sabi rito, pagtuturo tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, at ang kahatulang walang hanggan. Sabi sa verse 3, sa halip magpatuloy tayo. Yan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos, no? So ito yung mga basics, no? Kung tatanungin natin, yung mga basic teachings of Christianity, yung patungkol sa kaligtasan, sa katiyakan ng kaligtasan, yung mga nabanggit dito patungkol sa bautismo, no, sa pagpapatong ng mga kamay, at sa pagkabuhay ng mga patay. Yan ay mga basic teachings of Christianity. So ayan naman talagang from the basic, mahalaga rin ang maging matibay yung pundasyon po natin yan, lalo po sa mga aral at turo na yun ng Biblia. Pero gayon pa man, kung ikay matagal na mananampalataya, dapat iniiwan na natin itong mga ganitong uri ng mga aral. No? Hindi lang sa ating lubos itong napangahawakan at ating itong nalaman, kundi ito po ay ipagpapatuloy natin, no? Yung higit na mas malalim na aral at turo po na itinuturo po ng Biblia sa atin. Amen po ba ron? Okay. So, ang problema kasi ay may mga mananampalataya, mga slow learner eh. Totoo naman po yun eh, no? Lalo na kapag talagang may mga kasama tayo na mga hindi mo lang ganong nakapag-aral. Ano po? So, basic na lang na talaga na hindi nila ganong, kung natututunan man nila yon, dadaanin mo natin sa mahabang pagtsatsaga, no? Ng pagtuturo sa kanila. Alam niyo, yung paulit-ulit na tinuturo, doon natatanin yun di ba? Habang pinupokpok mo, lalong bumabaon. Doon lamang natututo ng husto ang mga, sinabi natin, kahit na matagal na mananampalataya. So, progress naman yan, no? Progression naman yung ating paglagong spiritual, no? Mula doon sa status natin bilang mga sanggol sa pananampalataya. Kung tayo po'y mga bago pa sa pananampalataya, na ituturing tayo na naroon sa estado ng pagiging isang sanggol. Ang isang sanggol, very dependent to yan, di po ba? I-nurture mo yan. Kaya nga, isang basic na ginawa ho ng mga apostol, nung matapos po yung Pentecost, di po ba, ay sila yung nagturo, no? Inalagaan nila sa pamagitan ng wastong pagtuturo, aral ng Biblia, ang mga bagong mananampalatayang ito. So, ganyan din naman talaga sa atin. Ano po? Kaya kailangan natin na may mag-aalaga po sa atin. May mga magtuturo po sa atin. Kung ikay isang bagong mananampalataya at sanggol pa sa pananampalataya. Okay? Hanggang sa ikaw ay lalago, no? From infancy to childhood. Di po ba? So, kung merong physical growth, katulad yan, ay ganyan din sa spiritual. Ano po? Ganyan din ang mistulan nating kalagayan kapag tayo po'y isang bagong silang na sanggol sa pananampalataya, yung mga basic teachings ang kailangan po natin. Yung mga sinabi po rito, ang kailangan maituro po sa atin. Amen po ba ron? Kaya nga, sabi ni Pedro, di po ba, tulad ng sanggol, manabi kayo sa mga gatas na espiritual. So, yun ang pagkain ng sanggol. Hindi naman pwedeng kayo kumain ng matitigas na pagkain ng sanggol di po ba? Kaya kailangan niya ng isang pagkain, no, na pupuno doon sa kanyang kalagayan. Okay? From infancy to childhood. Yung sinasabi rin ni Paul doon sa unang Korinto, nung siya'y bata pa, nag-iisip siya, nag-aasal siya, nag-uugali siya tulad ng isang bata. Pero nung ako'y may gulang na, iniwan ko na yung asal bata. So, ibig sabihin, ganoon din tayo. Di po ba? Okay, sa buhay spiritual, dapat itong mga basic teachings na ito ay aral na kailangan lamang ng mga bagong mga silang na mga mananampalataya ay dapat maano tayo, nagpo-progress tayo. Amen. Okay? Hindi lang natin ito lubos na nalalaman at nauunawaan. Ano po? Kundi tayo po'y maghahatid pa, maghahangad pa ng higit na mas maralim na mga aral patungkol sa Biblia. Amen. Okay?
Pero mahalaga po yung mga basic na to, ha. No, hindi natin pwedeng sansalayin to. Ito yung mga isang mga matitibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Glory be to God. And then, pagka ikaw ay habang lumalago tayo, darating tayo sa estado ng pagiging isang kabataan. Di ba? Hanggang sa umantong tayo doon sa estado ng pagiging ganap. No, ito yung sinasabi ni nang sumulat dito hanggang sa tayo ay maging ganap. Di ba? Kaya huwag nang panimulang aralin ang tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkakaunawa. Puri po ang Panginoon. O, sino rito? Pag namatay mamaya, pupunta ng langit, taas ang kamay. Amen. Ayan, baka yan, hindi pa natin mas tiyak, ha? So, ma'am, kasi kahit nang matagal man na ng palataya, minsan pagka tinanong mo, pag siya'y namatay, saan siya pupunta, hindi niya alam eh. No? So, ang batayan pa rin niya ay nauukol doon sa kanyang mga pagsisikap. Pero gayon pa man, no, dapat nating pagtiyagaan yung mga nasa kalagayan ganito na mahilap ay nandun sa estado na very slow to learn itong mga tao na ito. Okay? Diyan po ba tayo? Amen. So, yun ang number 1. Okay, yung last sa verse 1 hanggang verse 3, it is a call to spiritual progress, no? Makita natin yan. Ito yung panawagan tungkol sa spiritual na pag-unlad. Progress. Pangalawa, dito sa verse 4 hanggang verse 6, ito na yung progress does not affect our salvation. Tingnan natin. Sabi rito, sapagkat paano pa makapagsisi at makapanunumbalik ang mga tumalikod. Kaya ito yung danger ng ng apostasy o yung pagtalikod. Bakit? Kasi dati raw, sila yung mga naliwanagan na nakalasap ng mga kaloob ng langit. At naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at naman ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Puri po ang Panginoon. So, ito para sa ating lahat Pero minsan may mga pastor din na may iniiwan yung kanilang mga ministeryo Oo, totoo po yun. Okay? So, sa iba't ibang mga factors, marahil ay ang katotohanan, maraming mga tumatalikod pa rin, no? Sa kanilang pananampalataya. Okay? Sabi rito, kung sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang makapagsisi at makapanumbalik. Ayun ang mahirap kasi. At tulad din ng paraon, no? Kapag matigas na yung puso ng tao, di po ba? Kung isa dati ka mananampalataya, napakasipag mo sa gawain ng Panginoon, no? Nagpapagamit ka sa Panginoon, pero maaaring dinaig ka ng mga pagsubok sa buhay, no? Isa sa mga dahilan kung bakit nanghina ka sa pananampalataya hanggang sa patuloy kang unti-unti na nalayo, di ba? Dahil doon sa maaring na iba na yung mga hangarin mo, interest natin, yung mga pinapahalagahan natin. Higit na dapat ay yung mga bagay ukol doon sa langit ang ating napapahalagan, subalit dinala tayo ng atin mga kahinaan doon sa pagpapahalaga sa mga bagay lamang sa lupa. Kasi yun yung mga pumipigil, no? Sa mga tao sa kanilang paglago, di ba? Katulad ng mga nahasik sa dawagan, di po ba? Yung sinasabi ni Jesus. Bakit? Kasi marami nag-occupy doon sa mga damo, doon sa kanilang mga puso. Kaya ininis, di po ba? Sa halip na malayang tumutubo, yung mabuting binhi na yun, ay dahil doon sa maraming nag-occupy sa puso ng tao, hindi sila nanatili. Amen. Naging siya maibigin sa kayamanan, di po ba? The deceitfulness of riches, sinasabi roon, naging naging mabalisa, no, sa mga bagay dito sa lupa, sa halip na sa mga bagay ukol doon sa kaharian ng Diyos. So, yun yung mga no? Yung danger, no? Na kapag may mga bagay na nag-occupy na ng puso natin, higit na dapat sa lamang solely sa Diyos lang, no? Ang Diyos lang dapat na naghahari doon.
Okay? Kaya pag minahal natin ang kayamanan, higit kaysa sa Diyos, magkakaroon talaga tayo ng problema. No? Ng krisis sa atin yung pananampalataya sa Diyos. Pag minahal natin, yung mga bagay dito sa mundong ito, ay sigurado. Di ba? If we value pleasure, no, than duty, di po ba? Sabi nga, we are always headed for trouble. Pagka yun ang higit nating pinahalagaan at minahal. If we value money more than our relationship, di po ba? Magkakaroon talaga tayo ng problema. Okay po, diyan po kayo? Ito para sa ating lahat, ano po? Kasi vulnerable tayo, magkamali, di po ba? Vulnerable tayo talagang tumalikod sa ating pananampalataya sa Diyos. So, kaya nga ang panganib, kapag ka ito, dahil lalasap na nila eh. Di ba? Kaya pagka meron akong sinesiran, na isang backslider, sinasabi ko na lang sa kanya eh. Kasi alam na niya yung salita ng Diyos eh. Kahit anong salita ng Diyos ang sabihin mo sa kanya, alam na niya yun eh. Pastor siya eh. Oh? Pero, ang siniiwan ko na lang sa kanya eh, kapatid, alahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yun lang. As simple as that. Yung ginawa ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Wag nating sayangin yun. Amen. Hindi po ba tayo? Amen. Yan. Kaya totoo, napakahirap, no? Nasisiran mo yung mga dati ng mga naglilingkod sa Diyos na humaba na ang kanilang panahon, ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero dinala sila ng kanilang mga alalahanin, ng kanilang mga pagsubok na pinagdaanan tungo roon sa unti-unti, no, na panlalamig hanggang sa maaari nga na talagang namatay na rin yung apoy, no, yung apoy ng pananampalataya. Bakit? Dahil doon, sabi hindi na sila maaari makapanumbalik sapagkat muli lang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Kaya nga, mahalaga po yun, no? Sa atin, ng mga mananampalataya. So, itong progresong ito ay resulta rin, pangatlo, ng hindi pagbubunga. Okay? This progress results in fruitfulness. Sabi roon sa 7, chapter 6, verse 7. Ituloy lang mo natin, Sabi, pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan at sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng magdilinang. Subalit, kung ang mga dawag at halamang matinik ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa at susumpain ng Diyos at sa wakas ay, susunugin. So, yun nga, na kapag sa halip na solely, na yun ang tumutubo, yung mabuting binhi na natanim, dinaig ng mga bagay na ito, no? Ng mga dawag at matitinik na mga bagay, halaman. Sa gayon, hindi nakapamunga. Amen. At yun naman kinatawag doon sa talingagat tungkol sa mga sige. Rin po ang Panginoon. Hanggang sa verse 10, alam namin, mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may natitiyak naming mabuti ang kalagayan ninyo. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong mga ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita hanggang sa ngayon, ipinapakita niyo sa paglilingkod niyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Okay? Amen. So, pang-apat, this progress demands diligent effort, no? Itong progresong ito, yung paglago ito, kailangan ng masikap na gawa. Amen. Sabi sabihin, personal nating pagyayamanin yung ating buhay spiritual. Kasi nasa atin naman yun eh. Tayo nagdi-decide nun eh. Amin po ba? Mari, ang paghihimok lang ho ng Diyos sa atin, na yung nga sinasabi ni Kristo, no? Na
pag sumakita ninyo pumasok doon sa makipot na pintuan, ay doon, ikaw, konti lang nakasusumpong doon. Kasi ang pagpasok doon ay very painful, di po ba? Ang pagsunod sa Diyos, minsan talagang very painful yan eh. Kailangan natin na masikap na pagdidisiplina sa ganang ating mga sarili. Personal kasi yan eh, di po ba? Ganyan yung personal discipleship eh. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, kung gusto mo sumunod sa akin, limutin mo ang ukol sa sarili mo. Di ba? May mga bagay tayong mga itatakwil, alang-alang sa ating pagsunod. Ano-ano po yun? Yung sinabi niya doon sa Luke chapter 14, unang-una, yung ating mga personal relationship. Yung sinasabi niya, hindi magaring maging alagad ko ang sino mang nagmamahal sa kanyang ama, ina, magulang, kapatid, nang higit kaysa sa akin, sabi ni Kristo. So, isa sa mga magiging problema natin ng pagsunod yan yung mga personal natin mga relasyon. Amen po ba? Diyan po kayo? Okay. Kaya madalas na pumipigil, no? Ng ating paglago sa ating relasyon sa Diyos, no? Sa ating paglilingkod, para tayo higit na magprogreso, umunlad, lumago, yung mga ating mga personal na mga relationship. Okay? Pangalawa, yung ating mga personal goals and ambition, di ba? Yung ating mga personal na mga layunin sa buhay. Yun ang ating pinupursong higit, no? Yung pinag-uukulan natin ng panahon, ng ating lakas. Di ba? Yun ang mga bagay na makalupa, di ba? So, kung yun ang magiging dahilan ng ating hindi pagsunod, naglubusan sa Diyos, ay hindi rin talaga tayo, unang-una, mamumunga, hindi rin tayo tatagal sa buhay pananampalataya. Andiyan po kayo? Kaya nga sinasabi ni Jesus, di ba? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawa, sa Diyos at kayamanan. Iibigin mo yung isa, at yung isa naman ay iyong itatakwil. Okay, kailangan mamili lang ho kasi tayo eh. Okay? Amen po ba? At very painful ho yun. Kasi tayo magdi-decide eh. Mahirap yun. Isasang-alang mo ang lahat ng iyon, alang-alang sa pagsunod natin sa Diyos. Di ba? Like for example, yung mga disciples ni Jesus, di ba? Ang sabi niya doon sa kila Peter, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Di po ba? At gagawin ko kayo mamamalakayan ng tao. Iniwan nila. Sabi daw, immediately, yung mga mangingisdang ito, iniwan nila yung kanilang bangka. Yun ang source of bread and butter nila eh. Di ba? Paano sila mabubuhay? Paano nila bubuhay yung pamilya nila? Pag sila sumunod sa Panginoon. Naku niyo po. Pero sa buong pagmiministeri na kasama nila si Kristo, wala man tayo natala na yung kanilang mga pamilya napabayaan eh. Naniniwala po ako ron. Kahit hindi natala yun, hindi ho pinabayaan ng Diyos yun. Yung nag-alay ng kanilang sarili sa Diyos. Okay? Amin po ba? So, yun yung mga, natin no? Isa sa mga humahadlang sa ating hindi pamumunga at hindi paglago sa ating pananampalataya. Yung mga personal nating mga pag-aari, no? Hindi lang yung ating personal yung ating personal relationship, yung ating mga personal goals, ambitions, dreams, kundi yung personal possession natin. Di ba? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Okay? Meron isang kwento patungkol doon sa isang pakayamang tao. Ano po? Habang siya'y lulan, yung kanyang Mercedes-Benz na bagong-bago, no? Brand new na kanyang nabili, yung latest model ng Mercedes-Benz. Sa kasamaan palad, nadisgrasya ho siya, no? Doon sa tumaupo yung kanyang sasakyan, no? Nagkasira-sira at siya ay nagdadrive, tumalsik siya doon sa labas na naputol yung kanyang kamay. Naputol yung kanyang kamay. Okay? So, nagtatingnan yung rescue at nakita na talagang wasak na wasak yung brand new car niya eh. No? At salamat kasi medyo kahit medyo naging buhay naman yung yung driver po. So, sabi nung isa sa mga nag-rescue, salamat kasi buhay ka eh. Imposible mabuhay ka, oh. Isipin mo yung Mercedes-Benz mo, yung yung kotse mo, nawasak. Hindi na mapapakinabangan. Nagising bigla yung
nagising bigla yung anak. Ang sabi, umawing na, naku, yung Mercedes-Benz ko, napibili ko lang yan. Sayang yan. Di ba, nanginayang siya sa yung buhay niya. Buti nga, buhay pa siya eh. Eh, isang gano'n ang tao eh. No? Mas mahalaga yung bagay, okay, yung kanyang pag-aari, isa sa buhay siya, na mas masigla siya. Amen. Dapaw kayo? Yeah. Eh, nung mapansin ng na putol yung kanyang kamay, alam niyo, naalala niya? Yung Rolex. Yung Rolex niya. Ano rin daw yun. Pagka mahal-mahal doon na Rolex na yun, saan doon napunta? Ay, nako. Kakatuwang kwento, pero yan ay katotohanan sa maraming mga tao. Kahit sa mga mananampalataya. Sabi, ano mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, pero yung kanyang kaluluwa ay mapahamak. Ano may babayad ng tao para may balik yung kanyang buhay? Ibig sabihin, wala. Walang anumang katumbas ng bagay sa mundong ito. Ni ang kayamanan sa mundong ito, ang isang kaluluwa ng isang tao. Amen. Ganyan ho tayo kahalaga sa Diyos. Okay? Kaya nga, kung sila ay tumalikod, pagkatapos malas sa panglatang ito, hindi na sila maaari pang makapagsisi at makapanumbalik. So, ano kailangan natin? Di ba? Madalas ang sa atin yung staying power eh. Minsan nasa last lap na doon pa tumitigil eh. Yung problema eh, di ba? Kaya nga sinasabi ni Jesus, di ba? Ukol doon sa mga mangyayari, no? Bago yung kanyang muling pagparito, no? Sabi niya rin sa bandang huli, ang makapagtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Diba? Yun ho yun eh. Those who endure, yan. Kaya dapat magkaroon tayo ng enduring faith, pananampalatayang nagtitiis. Amin po ba? Hanggang sa wakas ng buhay natin. Amen. Diba? Dapat ganun tayo. Kaya itong ginagawa natin, isang ito eh, isang pagpapahalaga no, sa ating spiritual na buhay upang makapanatili ho tayong gising. Ano po? Spiritually, para hindi tayo maparoon. Ano po? Lalo na ng mga alalahanin natin dito sa mundo ito. Okay? This progress demands a diligent effort. No? Kailangan ng ating pagsisikap. Itong ginagawa ho natin, isang pagpapakita ng ating pagsisikap na magpatuloy. Amen po. Kaya purin po ang Panginoon, no? Kaya wag nating kaligtaan ang mga pagtitipon kasi sa ganitong paraan ay napalalakas natin ang bawat isa sa kanilang mga pananampalataya sa Diyos, no? Ang inyong mga patotoo, umilos, gumawa ang Diyos sa buhay natin, paano natin napagtagumpayan ang mga pinagdaanan po natin. Amen? Nakatutong ho yan para mapalakas natin, mapalago natin ang pananampalataya ng ating kapwa Kristiyano. Naniniwala ho ba tayo ron? Amen. Praise God. So, napakahalaga rin, no? Kasi sinasabi ko ngayon, ang progreso very painful ho yan. Minsan, ginagamit din ng Diyos sa mga pagsubok, problema dumarating ho sa atin upang tayo po ay palaguin. Di po ba? Kaya nga sabi ni Santiago, magala kayo kapag kayo dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok sapagkat matapos ng pagpagampayan ng pagsubok na yan, tatanggap kayo ng putong. Amen. Putong ng pagtatagumpay. Amen. So, yun ang isang, le-level up tayo. Di po ba? So, although very painful nga, yung proseso ng paglago, ginagamit naman yun ng Diyos para tayo'y paunlarin, palaguin sa ating buhay spiritual. Okay po? Yan. Kaya, lang tayo? Gawin natin sa Agos habang patuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay. Pakalawa rin, be teachable. Di po ba? Alam nyo, kasi minsan salita ng Diyos, masakit po yan eh. Di po ba? Sinasabi, ito'y nagagamit sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Yun ang andikas natin, ayaw natin doon sa mga ganung mga bagay. Di po ba? Pero yamang tayo'y nabuhay yung ating spirito, somehow, meron tayong kapangyarihan maghangad. Nagkakaroon na tayo ng ganung mga paghahangad, pagnanais na gawin at sumunod doon sa ipinagagawa ho ng Diyos sa atin, kahit mahirap. Nandiyan pa ho kayo? Totoo po yan.
So, yung pag-ano natin doon, pag-adap natin doon, at pag-usad natin, yun yung mga ngahulugan ng atin yung paglago eh. Kaya pagtutong natin doon sa mga iba pang mga pagsubok na darating sa atin, dapat tatagumpayan natin. Dahil doon sa mga bagay na pinagdaanan natin, at tayo ho'y pinagtagumpayan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, be teachable, no? Sa lahat ng bagay, tayo po'y dinidisiplina ng Diyos. Habang daw po tayo ay tinutuwid, di tayo natutuwa. Very painful ho eh. No, ganyan din ang salita ng Diyos, para ito'y tapak na magkabilit-talim. Minsan, masakit tanggapin, pero ito ay para sa ating ikagagaling. Oh, parang ano lang din ho eh, sugat pagka dinampian mo ng gamot, di po ba? Mahapdi, masakit. Pero yung sakit na yun, magdudulot ng paghilom at kagalingan sa atin ng mga sugat. Amen po ba? Hindi po kayo? Yan. So, ganun din. Be teachable and be humble, no? Pangalawa ay maging humble tayo. Tanggapin natin ang salita ng Diyos, no? Masakit man, magaan, ito sa atin, tanggapin natin ito na may pagpapakumbaba. Okay? Amen. Be teachable. Ayan. Pagka tayo yung naging teachable, sigurado, lalago tayo. Kaya yung word disciple, di po ba? Comes from the word discipline. Discipline. Dinidisiplina natin yung ating mga sarili. Yan yung sinasabi ni Paul, di ba? Ang aking pagtakbo ay siniseryoso niya. Nang sa gayon, makatapos siya. Mahalaga hindi yung pabilisan. Ano po ba? Yung progression naman, yun naman pabilisan yan eh. Kahit unti-unti, ang mahalaga, umuusad tayo. Oh, kasi kapag hindi na tayo, sabi nga nung isa if we stop growing, no? Pag tayo minto sa paglago, ano ang kasunod doon? Kamatayan, di ba? Mamatay. Ganun din sa ating pananampalataya. Okay? Amen po ba? Kaya ang payo sa atin, continue to grow. Continue to progress. Amen? Maaari ang proseso ay mahirap, pero may pagpapala sa dulo nun kapag atin hong nalampasan. Okay? Purin po ang Panginoon. Amen. So tayo po'y manalangin sa mga oras na ito. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang mga salitang ito, Panginoon. Sa buhay nito, mga Hebreyong Kristiyanong ito, Panginoon, na noon ay nasa galang panganib pa rin ng kanila pong pagtalikod, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Pero gayon pa man, ay salamat sa pagpapalakas ng loob na idinulot ng sumulat na ito. Naniniwala kami na ito ay napapanahon pa rin sa amin pong panahon, O Diyos. Sapagkat marahil ang ilang po sa amin ay mga nagsipaghina na sa aming pananampalataya sa iba't ibang uri ng mga kadahilanan, Panginoon, na tila parang nababaliwala ng iba, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ang mga aral na tinuturo nito sa amin. Maaaring sa iba naman, Panginoon, ay namumuhay na rin sila sa kasalanan, Panginoon. Kaya maaaring isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahinto o naudot ang kanilang paglago ay dahil dito sa mga bagay pong ito, Panginoon. Kung kami man ay narito, Panginoon, at nakagawa kami ng mga ganitong uri ng bagay, Panginoon, ay humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Kahabagan mo kami, Panginoon, at inisid mo kami, buong puso rin po kami nagpapakumbaba, at aming kinikilala rin ang aming pong mga pagkukulang po sa iyo, Panginoon. Katayaan mo na kami po ay magsimulang muli, Panginoon, yamang din lamang kayo ang laging nagbibigay sa amin ng mga bagong simulain, Panginoon, upang ipagpatuloy namin ang aming mga napasimulan at magpapatuloy pa rin kami, Panginoon, sa kabila na maaring mga struggle, Panginoon, at challenges na darating sa aming mga buhay, Panginoon, bilang mga Kristiyano. Dalangin po namin na bigyan mo lang po kami ng isang puso, Panginoon, na manatili, Panginoon, at yung mga salita